So, secure your machine. Ito yung sinasabi ko, binabangin ko sa inyo paulit-ulit. Una-una, syempre, choose the right supplier. So, syempre may mga ano yan eh, may mga pros and cons din naman kapag bumili kayo ng machine. Pero good thing lang din, kung manual machine lang yung bibili ninyo, at least hindi sobrang sakit sa ulo, di ba? Hindi mahal. Gumaga magagamit nyo pa rin yun 1 year, magamit yun 1 year, 2 years. Pero syempre, wag naman na 1 year, 2 years lang kayo sa laundry, ayun pa rin yung gagamitin nyo. Syempre, kailangan nyo na yung mag-expand, hindi yung puro ganun na lang. Mabubuhay na lang kayo sa ganun. Kailangan nyo na yung mag-upgrade. So, kailangan nyo na mag-expand. So, I just sharing my story, no? So, I started nga doon sa mga ano lang, sa household machine. And then, after 11 months, yun, nag-expand na ako. Nagkaroon ako ng another branch, which is, commercial machine na yung gamit ko. And nagre-rent na ako, tapos yung mga tao na ako. So, choose the right supplier. Ito yung una kong ginawa. Kasi, ang problem lang sa mga household machine, of course, wala yung warranty. Binovoid nila yung warranty. Lalo pag nakita na ginamit sa business, void yung warranty niyan. So, wala kayong choice, masira yan, papagawa nyo sa iba. Kasi wala siyang warranty. Kasi ang katwiran nila, hindi naman yung pang commercial. So, what I did, nung nagkaroon ako ng, magtatayo ako ng second branch, naghanap talaga ako ng supplier. Ang supplier na hinahanap ko, syempre dapat may seminar and orientation. Kasi hindi mo naman alam kung paano operate yung machine nila, di ba? Alam, bibili ka ng machines, di mo alam kung paano operate. Tsaka, yan, dito rin ako natuto, itong ginagawa ko, inad ko dito kung ano yung mga natutunan ko rin during that seminar and orientation. Kasi ang maganda sa orientation, tuturuan nila kayo about technical sa mga machines and titingnan nyo din yung after sales support. Dito kasi karamihan bumabagsak eh. Alam nyo yung after kayong bentahan, wala na. Iwanan na lang kayo sa ere. Hindi nyo alam pa paano ba to. Diba karamihan ng mga nagbebenta ng laundry business, magaling lang sila mag-seminar kasi nga, paano bentahan? Pero after nun, ano yung support na kailangan nilang ibigay sa inyo? Yung support sa machine, importante yan. Pag nagkaroon ng problema yung machine, kailangan makokontak nyo sila. Kasi pag na-stop yung operation, stop din yung benta. Paano yung fixed cost mo? Yung pasahod mo sa tao, yung renta mo. And of course, dapat meron din silang seminar about, kaya nga ito ginagawa ko rin, no? About kung paano kayo kikita, kung paano kayo magiging profitable. Hindi lang yung seminar ko kayo, first seminar kung paano mo tayo ng laundry business. Tapos naiwan ka na, paano ako operation ito? Paano ko uumpisahan? Um, i, paano ko i-market? Diba? So, dapat merong mga seminar or orientation. Yun yung titingnan nyo kapag bibili kayo ng machine. And start with what your budget allows. Ito, start talaga kung magkano lang yung budget nyo. Huwag kayong masyadong ma-hype na, kasi ba meron mga ibang laundry, na pinapautang, may mga installment. Huwag nyo talagang igagrab yun. Dahil sobrang may stress kayo dun. So, start with what your budget allows. Kung magkano lang yung budget nyo, pag-siksik nyo. Kumbaga, parang di ba sa kumot, sabi nga, matutong mamaluktot. Pagkasya nyo talaga yung budget nyo. Huwag kayo maging secure na, parang pag-start na ako ng 1 month, kikita naman ako. No, hindi talaga siya ganun. Sorry to say, sorry to disappoint you, pero hindi talaga siya ganun. Alright, do you have any question about this machine? So, tatanungin nyo ako, no, anong magandang machine? Actually, lahat ng machine na yan maganda. Kaya nga siya dinesign, di ba, for commercial. Basta ang isi-check ninyo is yung after sales support. Ang pinaka-importante sa lahat. Yung kaya kayong i-guide. Na pag tinawagan ninyo, masasagot kayo kaagad. Na kapag nasira yung machine, nagka-problema, syempre, sa umpisa kasi, hindi naman totally masira. Kumbaga parang may mga different defects. Yung parang, syempre, kinakapa mo pa siya, di ba? Parang sa mga printer, di ba? Pag bago pa lang o sa computer, di ba? Pag bago, hindi mo pa siya makapa kung paano din eh. Although alam mo na siya gamitin, pero minsan may mga time na nagkakaproblema pa rin. So, you have to check. Ayan, may tanong si Ma'am Kaina. Mas maganda ba, Ma'am, si electric dryer kaysa sa gas ang gamit? Ayan, so, meron akong dalawa, di ba? Yung isa kong branch, electric dryer, sa bahay lang naman to, yung electric dryer. Sasabihin ko na rin sa yung, pros and cons. Yan.
Yung pros ng ng electric dryer is, syempre, hindi ka gagamit ng gas. Medyo tipid ka sa gas. And hindi mo kailangan ng gas line. Madali siyang install kasi install mo lang siya, saksak mo lang siya, gagana na siya, di ba? Wala kang gas line, wala kang exhaust line. Unlike, di ba, sa gas dryer, kailangan mo ng exhaust line, ng matagal bago siya kasi check nyo pa yung mamaya may mga singaw. So, medyo nakakatakot, di ba? So, kailangan maganda yung pagkaka-install ng gas dryer. Ang problem ng electric dryer is matagal siya makatuyo. So, parang di ba sa kalan, yung mga stove natin, di ba? Meron tayong electric doon, di ba? May electric tiles, meron ding yung yung may apoy. So, sa electric dryer, matagal siyang makatuyo. Parang iaabutin siya ng 1 to 2 hours. So, ang ginagawa namin dyan, hinihiwalay namin yung manipis sa makapal. Inuuna namin yung manipis, i-dryer. Tapos, yung makapal, ina-air dry muna namin. Lalo ngayong summer, di ba? Sinasampay muna namin yun. So, konting tiis lang naman pa nag-start ka. Konting tiis lang. Naranasan ko yan na pag absent yung assistant ko, ako nagsasampay. Surog na ako sa kakasampay. Pero, that's the business. That's the beauty of business. You have to sacrifice. Ang kaganda ng mga gas dryer, syempre, ang constant gas dryer is, syempre, maglalagay ka nga ng gas line, meron kang tangke ng gas, is di ba, ang mahal, tapos yung exhaust line, pero ang kagandahan is efficient siya. Mabilis siya makatuyo. 45 minutes to 1 hour. Depende din sa kapala, basta ang 45 minutes, madali siya makatuyo. Pero maganda rin yung electric dryer. Siguro pag malaki yung capacity. Kasi electric dryer ko is 7 kilograms lang. So, ang kaya lang niya is 5 kilograms. And kailangan, ang technique doon, double spin dry mo siya. Para mabilis siyang matuyo. Yan, binigyan ko na kayo ng technique ha. And recommendation sa legit supplier. Chat mo ako, PM mo ako ma'am. Sa mga recommendation na yan. I-PM mo ako sa, Calondre Joycing ko na doon natin pag-usapan. Yeah, i-refer ko kayo sa supplier. Start with, may question pa kayo regarding dito sa machine? So, sabi ko nga, start kayo kahit lang, second hand o ano pa yan. Diyan kasi kayo matututo eh. Kaya sabihin natin na, ay ma'am, palpak naman yung mo. At least natuto kayo. Natuto kayo na ano ba yung strategy na, okay, next time hindi na ito yung gagawin ko. O next time, ganito na yung gagawin ko. At matututo kayo ng strategy. Diyan kayo matututo ng mga strategy na pag household ba at paano ko ba siya i-operate. So may question pa kayo regarding dito? So siguro wala na, no?